Hello, hello Mike Teslin, shock naman oo. Sa mga nagtatanong diyan kung anong ginagawa ko kapag umaalis na yung asawa ko at bumabalik na sa destino. Eto sasabihin ko na sa inyo, pero bago yon, syempre kailangan sumayaw muna tayo, okay? Okay, back tayo sa story. Sa loob ng isang buwan na nandito yung asawa ko, of course wala yung ibang alam gawin kundi magtanim ng napakaraming gulay. Niisip ko nga minsan, Eh? paano kung pati ako lagyan ko na ng abono nang tumaba na rin yung sarili ko, no? So back to the story. Ayun, sa tinagal-tagal niya na pag-i-stay dito, yung palibot ng bakuran namin, puro tanim yan. Kaya wala akong ibang ginagawa kundi, syempre, i-maintain yan, cultivate, lagyan ng mga kung ano-anong kaching-ching dyan. At dahil nakakapagod, minsan kailangan ko pa rin mag-stretching. Kasama na yung pagkikimbot-kimbot, syempre. Well, tuwing hapon lang naman yung ginagawa. Tapos kapag may time pa, syempre, kailangan kong pitasin yung mga sitaw na mas ginusto pang mga bilang bakod. Gusto yata yung ibang kapitbahay pa yung makapita sa kanya. Kaya yun. Mas mabilis ako so ganun talaga. Yan nga yung mga kamatis na yan, gusto ko pang ilipat sana, kaya lang wala nang time, siguro bukas na lang. Kaya sikapin ko na lang muna na pampitasin yung mga sitaw na medyo gulang na, para kahit papano naman may ihalo ko pa sa mga sinigang na isda. Lalo't marami na namang isda daw si na Tito bukas. O after niya, syempre, hindi pa rin dyan natatapos sa mga gawain ng isang nanay. Syempre, may dalawa naman akong anak hindi pa rin dyan tapos. Kailangan ko pang mag-igib ng tubig para bukas kasi nga wala pa kaming linya, hindi pa naaayos, hindi pa tapos yung bahay, wala pa kaming linya sa loob ng bahay. Sa CR meron na direct, pero sa kusina hindi pa kasi hindi pa rin naman nagagawa yung dirty kitchen. So wala akong magagawa kundi mag-igib ng tubig na naging dahilan nga no nakaraan pumutok yung balikat ko. So yung kaibigan ko yun yung nag-asikaso sa akin. Thank you talaga sa iyo, baby. So ngayon, syempre after nating mag-igib, may isa pa tayong kailangan gawin. Syempre pagod yan kaya lang kailangan natin pumunta sa tindahan para bumili muna ng kape. Nakakapagod na sa totoo lang, pero wala tayong magagawa kasi nga pagtapos niya kailangan pa nating magsaing kasi parating na yung mga estudyante. So meron kaming dalawang babies, yung isa grade 6 graduating, yung isa grade 3, grade 4 na. So yung grade 6, ano na yun siya, maglalaro siya sa pambansa this coming May. Wow! And as well na graduating na din nga siya. So, ayun, wala naman ako ibang ginagawa na kundi mag-relax. And at the end of the day, wala na akong ibang gagawin kundi, syempre, mag-upo, magkape-kape. Yun lang muna mga linsyok. Kung may gusto pa kayong itanong, bahala na kayo. Sisikapin kong sagutin. Bye.